Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang Newman Session 8B. At sa ating pag-uumpisa, tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa araw na ito. Amin pong dalangin ang iyong patnubay at gabay sa aming pag-aaral. Patuloy po kaming matuto at patuloy po na kami ay lumago sa aming pananampalataya. At alam po namin ang iyong salita ay katotohanan at ang iyong salita ay ilaw ng aming daraanan. Kung kaya't Ama, dinadalangin ko ng bawat isa na makakapakinig ng iyong salita ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Salamat po sa araling ito. In Jesus' name, Amen. So tayo po ay, ang key verse po ng Newman Session 8 ay mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 2 from verse 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Newman Session 8B continues the encouragement of Cara Blake. Cara Blake says, don't let the devil threaten you with taking it away. Ibig po yung sabihin dyan na nag-end po tayo doon sa session 8A po yung words po na don't have anything in your life that are afraid of losing. Dapat po wala tayong takot na tayo po ay mawalan ng anumang bagay sa ating buhay. So, yan po yung takot na yan, Don't let the devil threaten you with taking it away. Huwag po tayong matatakot na itong bagay na ito mawawala. Ito ay maaring pag nawala sa buhay mo, hindi pwede dahil mahalaga sa iyo. Dahil doon po mag-uumpisa yung takot, and you will be threatened by the devil if you are afraid of losing something. If you're not afraid of losing everything, you're unbeatable. So, totoo po yun at makatotohanan yun, Pag hindi ka naman takot na mawawalan ka, hindi ka talaga mathi-threaten o matatakot ni Satanas, So, magiging unbeatable ka ngayon. Ano ngayon kung mawala? Sabi nga ni Job, na the Lord gives, the Lord take it away. So, pag gaganon pang ating magiging mindset at principle, hindi po tayo matatakot na mawalan. And, tandaan po natin, God is good po, Kaya nga, sa ating mga Kristiyano na if God closes a door, He opens another door. So, pag meron pong mawawala, sigurado meron pong darating. Masabi natin mas mainam pa sa bagay na maaring
na wala sa iyo. Faith in God will not fail you. So, napakaganda po nun, na reminder sa atin. Faith in God will not fail you. But most people don't have the guts to step out because they're afraid of what they'll lose. Yan. Yan yung katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan na yung pananampalataya mo sa Diyos, yun ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Pero yun nga, maraming tao takot na mag-step out, na gawin yung nararapat ayon sa kalooban at sinasabi ng Diyos, dahil merong mawawala sa kanila. Meron silang iiwanan, meron silang ili-left behind, meron silang tatalikuran. Para sa atin na mga Kristiyano, isang napakagandang reminder na that faith in God will not fail us. So, there are lots of Christians that are afraid of what they could lose. The fear of what they could lose keeps them from stepping out. But the Bible says, those who knew their God will be strong and do exploits. Pagkakilala mo yung Diyos, lalo na yung sinabi ng Diyos sa iyo at ipinakilala at pinaalam kung sino ka sa Kanya. I mean, if we know our God and our identity with Him, then we will be strong enough, and we will do the things that God is expecting us to do. When we realize who we are as a new creation, everything changes. Talaga pong magbabago. Maraming magbabago. Makikita natin yun sa buhay natin. Kung atin pong malalaman, kung atin pong isa sa buhay, yung sinasabi ng Biblia, that we are now a new creation in Christ. Tayo po'y bagong nilalang. Mali po yung kaisipan na ikaw na tumanggap sa Panginoon. Ikaw na kinilala mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga sa John 1:12, that he who believed in the name of Jesus and received Him, He has given them the right to become the child of God. Tayo pong inanak na ng Diyos. At maling kaisipan po yun na tingnan mo ang iyong sarili na makasalanan pa rin. Ikaw ngayon ay matuwid at banal. Yun yung sinasabi ng Biblia. Ikaw ngayon na tumanggap na sa Panginoon. At yung pinagdaanan mo ay pwede mo sabihin, I am a sinner saved by grace. Pero hindi na dapat sabihin na I am a sinner. I am now a new creation in Christ, saved by grace. Pwede yung ganon. Pag inisip mo kasi na makasalanan ka pa rin at yun yung mindset mo, lagi kang mahuhulog sa pagkakasala. Pero kung mindset mo, ikaw ay matuwid na at pinabanal na ng Panginoon, then mahihiya kang gumawa ng kasalanan dahil yun ang iyong
naiisip, ako'y matuwid na at pinabanal na ng Panginoon. So, malaking tulong po yun pag ang mindset po natin ay, I am now a new creation in Christ, saved by grace. Yun po yung tama, hindi na I am a sinner, saved by grace. Hindi ka na sinner eh. Nilinis ka na nga. Sabi nga sa Isaiah, let us reason together, Ang ating mga kasalanan kasing pula man ng dugo, papuputiin yan ng Panginoon. So, let's all have that mindset. I am a new creation in Christ, saved by grace. Sabi pa ni Cara Blake, fear will kill you. Yan. Magandang reminder yan. Pag marami kang takot, yan yung papatay sa iyo. Papatay sa pananampalataya mo, papatay sa mga bagay na pwede mong gawin dahil tinitingnan ka ng Diyos na marami kang magagawa sa Kanya dahil sasamahan ka niya. So, yung sinabi ni Cara Blake niya na fear will kill you spiritually, physically, ay ma-apply po yan. That fear will kill you. This life you have emanates you, or this life you have emanates from you, and you start to realize you can go anywhere and you can do anything. Itong life na sinasabi ni Cara Blake, ito yung buhay natin ngayon na tayo ay bagong nilalang na dahil tayo nakipag-isa na kay Kristo. Yung buhay na yan, sabi ni Jesus, I came to give life abundantly. Hindi na tayo ngayon nabubuhay na takot sa kamatayan, takot sa pagkukulang, takot sa maraming bagay, dahil lahat ng negatibo at lahat po ng takot at lahat po ng pag-aalala ay magiging equivalent po niyan is a death or darkness. Pero dahil po tayo nasa Diyos na ngayon na nagmamay-ari at siyang hawak niya yung spring of life, then that life emanates from you and you start to realize you can go anywhere and you can do anything for God. Hindi dahil sa wisdom mo o sa lakas mo, kundi dahil sa Panginoon. 1 Corinthians 2:13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So makikita po natin na yung sinasabi ni Pablo ay yung mga bagay na hindi galing sa karunungan lamang ng tao, kundi kung ano yung itinuturo ng banal na Espiritu. Verse 14, but the natural man received not the things of the Spirit of God. So yung carnal people, yung mga taong hindi pa na born again in spirit, in water and spirit, mga natural man yung tawag ni Apostol Pablo dyan, hindi nila matatanggap yung mga bagay mula sa banal na Espiritu, lalo na yung knowledge of God. For they are foolishness unto him. So yung mga hindi pa na born again, na born again in water and spirit, lahat ng sasabihin mo sa kanila, because the knowledge of God was hid from them, foolishness yun sa kanila. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So lahat po ng bagay patungkol sa Diyos
spiritually discerned po yan. It is by the Holy Spirit, which is directly connected to our Heavenly Father doon sa kanyang trono sa langit. And everything madidiscern natin dahil sinabi sa atin ng banal na kasulatan, when the Comforter come or the Holy Spirit come, He will lead us unto all truth. Talking about, kagaya po ng yung sinasabi nating foolishness unto the natural man, kagaya po ng if we talk about speaking in other tongues sa ating mga, halimbawa na lang sa ating mga relatives, na hindi pa na-born in water and spirit, na-born again in water and spirit, hindi na maiintindihan yan eh. Kaya sabi ni Cara Blake, the best thing to do is live the life in front of them. Yan. Let them see the results. Yung mga taong hindi naniniwala sa ating sinasabi patungkol sa Word of God, hayaan natin sila. Alam mo kung ang sabi ni Cara Blake, yung alam mo yung mabuting gawin, live the life in front of them. Kung ano sinasabi ng Biblia, sa buhay mo yon. Hayaan mo na masaksihan nila at makita yung resulta ng sinasabi mo. Hindi man sila maniwala ngayon nung sinabi mo, sa buhay mo, ipakita mo sa kanila yung resulta ng sinasabi mo. 1 Corinthians 2:15, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Explanation ni Cara Blake dyan, we Christians, we don't judge people. We don't judge people. Rather, we can judge doctrine. So, pwede pa tayong magsabi na mali ang sinasabi mo, mali yung doktrina na yan, mali yung pinaniniwalaan mo yan. Pwede yan. But to judge people, hindi pwede yan. As long na merong hininga yung tao, hindi mo siya pwedeng ma-judge na, may impyerno ka na. Hanggat merong hininga yung tao, merong pag-asa. You know what? Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon with just a blink of an eye. Isang kisap mata lang, pwedeng mabago ang sitwasyon natin when God moves. So we can judge doctrine. We can judge actions. Kapatid, mali ang ginagawa mo na yan. But you can't judge a person. Sasabihin mo sa kanya na hindi ka na mababago. Negatibo yun eh. Kung iisipin natin mga kapatid, tayo din naman nun. Sinabihan din tayo na hindi mababago. O kita mo, nagulat sila lahat. Dahil binago ka ng Panginoon dahil nagpasakop ka sa kanyang kalooban. The minute you make the judgment, you are saying this is your destiny and there's no changing it. So, yun yung masaklap na katotohanan. Pag di mo binabantayan yung mga lumalabas sa iyong bibig at hindi mo binabantayan yung mga sinasabi mo. So, tandaan pa natin, we don't judge people. All we can judge is doctrine, actions. Dahil nagtuturo ang Biblia. So we can judge, mali yan. Ito yung tama. Pagbutihin mo kapatid, kaya mo yan. Yan. So, lagi magkasama yung tatlong yan eh. Whenever you rebuke and correct, dapat sabihin mo sa kanila kung anong dapat nilang gawin at i-encourage mo sila. Magkasama dapat yung dalawang yon kapag ikaw ay nag-correct at nag-rebuke.
ipaliwanag mo sa kanila kung anong tama at i-encourage mo sila. Pag missing yung dalawa, nag-review ka lang at nag-correct nang walang explanation kung anong dapat nilang gawin at hindi mo sila i-encourage, yung resulta nun hindi maganda. So, tandaan po natin yan mga kapatid, na whenever you correct and rebuke someone na nagkamali, hindi niya nasunod yung mga sinasabi ng Diyos, sinasabi ni Kristo, turo ni Kristo, mga prinsipyo na inilatag ng Panginoon sa kanyang mga turo sa Biblia, then correct them, rebuke them, and teach them what are the things they need to do and encourage them. As long as there's breath, there's a possibility for change. Yun sinasabi ko kanina. So, tandaan pa natin to. Failure does not diminish your identity as sons and daughters of God. Nagkamali ka. Merong ang ginawa. Hindi nag-click. Hindi nag-prosper. Kung sa bangko pa na bankrupt yung sinimulan mo, hindi na maipagpapatuloy. Natalo ka na. You are failed. Failure ka na. It will not diminish your identity. Sabi ni Carrie Blake, bakit ka matatakot na mawalan? Nagsimula ka namang wala. Ano bang meron ka? Pagdating mo nga sa mundo, wala kang damit eh. Diba? Naked po tayo nung pagdating natin sa mundo. So ano mang mga bagay na yun na masasabi mong I am failure of this? Okay lang yan. Pwede kang magsimula uli. Kasama mo ang Diyos. Pag failure ka sa isang bagay na meron kang ginawa, pwede mo naman yung matututo ka dun eh. And the next time na gagawin mo yun, sigurado ko pag natuto ka, ay magiging successful na yun. So, it will not failure. Yung failure natin, hindi yun katapusan na natin at talo na tayo at hindi na tayo magwawagi pa. If we only learn the lessons of those failures, sigurado ako, our next step is success. Yung end result po nun is success. We have God. Sama natin ang Diyos. Sabi ni Carrie Blake sa DHT, hindi natin problema yung Diyos. Yung Diyos ay para sa atin. God is for us. Kakampi natin ang Diyos. Alisin na natin sa isipan natin na galit ang Diyos. Diba? Maring hindi na makikinig ang Diyos sa'yo. Dahil nagkamali ka, meron ka nagawang ganito. Hindi po ganun ang Diyos. Alisin na po natin. Sacred ka o yun eh. Alisin na po natin yun. Tandaan po natin to. Jesus doesn't look at the situation. He looks at the end result. Remember Peter, makailang beses talaga na yung actions and salita ni Peter ay di niya pinag-isipan kung babasahin natin yung Biblia at pagbubulay-bulayan yung senaryo. Maraming bagay na nagawa si Peter na mali. Pero hindi yung tiningnan ni Jesus eh. Yung mga sitwasyon na yun, hindi yung tiningnan yun. Yung tiningnan ni Jesus ay yung future ni Peter with him. Yung magiging end result ni Peter dahil sa kanyang identity, dahil kasama niya si Kristo. Dahil kinikilala niyang Panginoon si Jesus. The same true with us yan, mga kapatid. Huwag nating panatilihin yung takot sa ating mga puso. Kasama natin ang Diyos. Huwag kang matakot na sabihin sa tao na mali siya.
ipaliwanag mo nga bakit mali siya at i-encourage mo siya. Huwag kang matakot na mawalan dahil may Diyos ka. Dahil kayang ibigay ng Diyos. That is the promise of God eh. Yung promise ni Lord, hindi mo mababasa na He will make you rich. Ano? Walang word na ganun eh. Na because of Jesus, because you have faith in Him, you will be rich. Yung mga ginagamit yan na word is He will prosper you. He will give you the things that you need. Yan yung mga words na ginagamit doon. But pag naniwala kay Kristo, magiging mayaman ka, walang word na ganun specifically. Pero yung ipinangako ng Diyos ay bibigyan niya lahat ng ating kailangan and He will make us prosper. Pag merong ipinakita ang Diyos na bagay sa iyo, pag merong kang na-discern, pag merong kang vision, pag merong kang yung tinatawag sa Tagalog na kutob, if you are uneasy, pag may pinakita siya na bagay sa iyo, isa lang ibig sabihin nun, you need to pray for it and if possible, you have to deal with it. Makailang beses po yan na sa aming mag-asawa ni Pastor Jam, nagsishare sa akin ng mga visions, dreams. Isa lang sinasabi ko sa kanya, dahil pinakita yan ng Diyos sa iyo, ipanalangin mo and i-confront mo yung taong yun. Kompronta mo in a good way. Yung maramdaman niya na pag-deliver mo nung nakita mo, na discern mo, is yung mararamdaman niya na mahal mo siya. Hindi na dahil nagkamali siya at galit ka sa kanya. Yun yung dapat na ma-deliver natin. At yun yung dapat maramdaman niya. Sabi nga ng Biblia sa Ephesians, speak the truth in love. Speak the truth in love. So if God shows you things, He showed it to you so you can pray for that. So you pray for that. And if possible, you deal with it. Lastly, the church, the ecclesia, the called out ones must go back to the pattern of the New Testament first century Christian. Kailangan yung ecclesia ngayon, yung church, na makabalik doon sa pattern ng New Testament ng mga first century Christians. Alam niyo po, sealed na po yung teaching ni Jesus eh. Hindi na po yun mababago. Kung yun ay itinuro ni Apostol Pablo, itinuro lalo na ng Panginoong Jesus, Kasi yung naniniwala tayo na yung mga teaching ni Pablo ay it is a continuous teaching of Jesus Christ. Remember, sabi ni Jesus, I have many things to say, but you can't bear it now. Marami akong sasabihin pero hindi nyo pa maiintindihan ngayon. But when the Holy Spirit come, He will guide you or lead you unto all truth. And mga kapatid, we have the pattern, we have the Bible. So, let's all live it out yung sinasabi ng Biblia. Hindi mo na kailangan ng mga bagong katuruan. Hindi mo kailangan ng mga ibang libro pa. The Word of God is more than enough. Sabi nga ng Biblia, doon po sa Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that blessed is he that read, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Blessed po yung mga tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na sa mga propesiya. Dahil syempre, pag nabasa niya, maghahanda siya. Blessed po ang taong nakikinig ng mga salita ng Diyos na nasusulat dito sa Biblia.
So mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng Diyos, and I hope and pray na tayong lahat ay atin pong tayuan ng ating identity. We are a new creation in Christ now. I am a new creation in Christ, saved by grace. Hindi yung I am a sinner, saved by grace. You are not a sinner. Now, ang sitwasyon mo ngayon, hindi ka na sinner. You are saved by God from that situation, from that identity na sinner ka. Ikaw ngayon ay bagong nilalang kay Kristo. Maraming salamat, Ama, sa lahat po ng maaabot ng mensaheng ito. Pagpapala, biyaya, prosperity, mag-grow, Lord, spiritually, mag-grow in the knowledge of you, at magamit mo, Panginoon, to do exploits. Thank you, Lord, sa mga tenga, mga mata na maaabot, Panginoon, ng teaching na ito. We thank you, Father, for blessing us spiritually, abundantly, spirit, soul, and body. To you be the glory, honor, and praises, Father. In Jesus' name, amen. God bless us all.